Nakauwi na sa kanyang hometown sa Cavite si dating Senador Bong Revilla matapos payagan ng korte na makapagpiyansa para sa kasong malversation. May report si Rafi Tima. Harapin ko to ng walang takot. January 19 nang sumuko sa PNP-CIDG si dating Senador Bong Revilla para sa mga kasong graft at malversation of public funds na isinampalaban sa kanya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang kaso sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos matapos ang halos kalahating taon. Si Revilla, pansamantalang nakalaya. Non-bailable dapat ang kasong malversation of public funds pero pinayagan siyang makapagpiyansa ng korte. 1 milyong piso ang iniutos na piyansa kay Revilla. Paliwanag ng 3rd Division, bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla. Sinubukan din makapagpiyansa ng mga kapwa-akusadong sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza pero hindi sila pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagang makapagpiyansa sa Revilla ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division kaya wala nang hadlang para siya ipalayain ng korte. Matapos matanggap ang release order, ibinalik si Revilla sa New Quezon City Jail para sa medical clearance. Sinubukan siyang kunan ng pahayag. Senator, how are you po? Senator, saan po kayo didiretso? Senator. Senator, any statement po? Senator. Sa isang post online, ipinagpasalamat ni Revilla ang pansamantala niyang paglaya. Ayon naman sa kanyang abogado, simula pa lang ay nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa Revilla ay patunay umano na mahina ang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya sa Revilla lalo't makakasama na niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan. Nirerespeto ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa kamay naman talaga ng korte ang pagpapasya. Habang nasa mga prosecutor naman kung ano ang nararapat na gawing hakbang sa desisyon. Ang dapat lang anya laging manaigang batas at ang proseso. Iginagalang din daw ng ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan. Gayunman nanindigan sila sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat para maipakitang matibay ang kanilang evidence of guilt laban sa dating senador. Rafi Tima, GMA News.